ng nagbabalitang daddy, Daddy Johnson, anong kwento mo? Johnson Manabat. Ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Nasa front seat ka ng talakayan. Kapit na sa Ronda Pasada. Ronda Pasada. DZMM Número 1 sa aksyon. Ronda Pasada sa DZMM. Magandang morning po muli mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kumusta na ho kayo ngayong araw na ito ng Thursday? June 5, 2025. Muli samahan nyo kami hanggang alas 6 po ngayong umaga. Ako si Daddy Johnson, maghahatid sa inyo ng mga bagong balita at kwento dito po sa Ronda Pasada mula Lunes hanggang Biyernes. Sa oras nating 5:04. Narito na mga mainit na balita ngayon. Eastern Samar sinailalim sa state of emergency dahil sa weight limit sa San Juanico Bridge. 200 pisong aumento sa minimum wage sa pribadong sektor inaprubahan na ng Kamara. Pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa mga minimum wage earners. Nakatakdang simulan sa susunod na linggo. Draft resolution para ibasurang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ng ilang senador. At sa ating Ronda Probinsya, dalagita patay matapos atakihin ng bubuyog sa Davao de Oro. At sa oras po nating 5:05, Ronda Panahon. Sa oras po nating 5:05, alamin po muna natin na magiging lagay ng panahon ngayon pong maghapon mula kay Tito Benison Estareja ng Pag-asa. Tito Benny, magandang morning. Good morning po, Tito Johnson. Sa ngayon po ay wala tayong minomonitor pa na bagyo sa paligid ng ating bansa. Bagamat meron tayong namataan na low pressure area dito sa may Pacific Ocean, far east of Mindanao. Within 24 hours, maliit pa ang chance na ito yung maging isang bagyo. Subalit yung trough nito o yung extension ay nagdadala ng pag-ulan sa may Eastern Samar, pababa ng Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Samantala yung hanging habagat or southwest monsoon ay patuloy ang epekto dito sa may Luzon. Nagdadala ito ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan and thunderstorms pa rin sa may Ilocos Region, Cordillera Region, Batanes, Babuyan Islands, pababa ng Zambales, Bataan, hanggang dito sa may Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yung mga nabanggit natin na lugar, pinag-iingat po natin sila sa posibleng flash floods or mga landslide. For Metro Manila and the rest of Luzon, may epekto rin ng southwest monsoon, partly cloudy to cloudy, at meron pa rin chance ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms. The rest of Mindanao plus Visayas, ganoon din po, fair weather conditions, nasasamahan pa rin ng may kainitan na tanghali, may mga localized thunderstorms pa rin na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. At wala naman tayong nakataas po na gale warning or banta sa matataas na alon. So yung ating mga maglalayag na kababayan in this coming long weekend and today ay wala namang mga sea travel suspensions. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang umaga. Tito Benny, dito lamang sa pinapakita nating satellite image dun sa power line, merong mga pula-pula na parang papasok sa loob ng power line. Ano ba ibig sabihin nun? Yun po yung mga cloudiness po dito sa may east ng ating bansa ay associated po dun sa low pressure area. So we're expecting na medyo lalapit-lapit ito dito sa may Eastern Visayas and Caraga region. Pero hindi naman tayo nakakakita ng posibleng low pressure area sa mga susunod na araw dahil sa mga kaulapan na yan. Actually, yun po ay considered na as low pressure area, pero nandun pa siya sa labas po ng Parno sa may Pacific Ocean. But expected siya na papasok po either tonight or bukas. Tito Benny, maraming salamat. Salamat din po. Si Benison Estareja ng Pag-asa.
Balita sa Magdamag. Balita sa Magdamag. Tuloy tayo sa ating mga balita. Tumaas ang tubig sa dam sa bayan ng Bansalan sa Davao del Sur dahil sa pagulang dulot ng Intertropical Convergence Zone. Sinasabing bumaba sa mga ilog ang tubig mula sa dam kaya pinayuhan ng mga residente sa mabababang lugar na maghanda na sa posibleng mga pagbaha. Wala namang napaulat na insidente ng pagkalunod dahil walang naliligo sa dam bago lumakas ang agos ng tubig bunsod ng pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, inihahanda na ng MMDA ang mga gamit laban sa posibleng pagbaha kasabay ng deklarasyon ng tag-ulan. Tiniyak po ng MMDA Pumping Stations and Floodgates Division na maayos na gumagana ang 71 pumping stations na makatutulong sa mabilis na paghupa ng baha sa mga kalsada. Hinikayat din ng publiko na makiisa sa hakbang para maiwasan ng pagbaha sa Metro Manila sa pamamagitan ng maayos na pagtatapon ng basura. Noong nakaraang taon, nalubog sa baha ang Metro Manila dahil sa pananalasa ng habagat na pinalakas pa ng superbagyong Karina. Isinailalim na sa state of emergency ang probinsya ng Eastern Samar. Kasunod po ito ng limitasyon sa pinapayagang dumaan sa San Juanico Bridge na makakaapekto sa pagdadala ng supply mula sa Leyte. Layo ng deklarasyon na magamit ang emergency fund sa pagbibigay ng ayuda, bunsod ng epekto ng weight limit sa tulay, sa transportasyon at pagbibiyahe ng mga produkto sa Eastern Samar. Mayo 15, sinimulang ipagbawal ang pagdaan sa tulay ng mga sasakyang may bigat na mahigit sa 3 tonelada. Nauna na isinailalim sa state of emergency ang Tacloban City at ang Samar, kung saan nagpatupad ng 60 araw na price freeze sa mga pangunahing bilihin. Lusot na sa huling pagbasa ng Kamara ang panukalang dagdag na 200 piso sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. 171 na kongresista ang bumoto pabor sa panukala habang isa lamang ang kumontra. Sa ilalim ng panukala, obligado ang lahat ng employer sa pribadong sektor na ipatupad ang legislated wage hike. Maaring makulong ng hanggang 4 na taon o magbulta ng mahigit sa 50,000 piso ang mga lalabag. Pero ilang mambabatas ang bumoto ng yes with reservation, tulad na lamang ni Gabriela Parteles Representative Arlene Brosas na isinusulong ang mas malaking 750 pesos na aumento sa sahod. Tatalakay naman sa Bicameral Conference Committee ang panukala, gayon din ng 100 pesos na legislated wage hike na inaprubahan ng Senado noong nakaraang taon. Sisimula na sa June 13 ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa mga minimum wage earner. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang Food Terminal Incorporated ang tututok sa logistics o pagdadala ng bigas sa bodega ng National Food Authority. Ipinaubaya naman sa mga pribadong kumpanya ang pagbebenta ng bigas sa mga kwalipikadong empleyado para hindi na kailanganin pang pumunta sa kadiwa outlets. Sa tala ng Department of Labor and Employment, mahigit sa 100,000 minimum wage earner ang makikinabang sa naturang programa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kayang ipagpatuloy ang pagbebenta ng murang bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Matatanda ang kabilang sa pangako sa kampanya ng Pangulo noon na ibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas sa Pilipinas. Aminado si Pangulong Marcos na mayorya